Trichotillomania, isang uri ng compulsive disorder. Bibihira namang sakit ito, pero ang masaklap na realidad, may mga kababayan tayong tinamaan nito. Anong ginagawa mo kapag nalulungkot o nai-stress? Nag-e-exercise ka ba? O nag-i-stress eating? Baka naman nagbi-beast mode. Kalma lang, guys. Ang 15 anyos na si Grace, hindi niya tunay na pangalan. Kapag stress na raw, binubunot ang kanyang buhok. Ang nakakaalarma nga lang rito, umabot na sa puntong nakakalbo na siya. Kapag stress po ako, hindi ko po namamalayan na yung isa kong kamay nagbubunot na pala. Pag nagbubunot po ako, kahit stress ako, nawawala po yung kahit papaano yung nararamdaman ko, gumagaan po yung pakiramdam ko. Dati po mas grabe po, yung hindi ka po makakatulog ng hindi nagbubunot. Kahit pa raw, tumubong muli ang mga nabunot niyang buhok sa napapanot na bahagi ng kanyang ulo, binubunot pa rin niya ang mga bagong tubong buhok dahil nangangati siya. Parang kailan lang pinaka-iniingat-ingatan ni Grace ang kanyang crowning glory. Importante po yung ganda ng buhok sa isang babae. Naiisip ko po sa sarili ko, ang baba po kung ikukumpara ko sa ibang dalaga. Ang hirap po kasi na ikaw mismo sa sarili mo na sumira tapos ikaw din gusto mong maging maganda. Pero hindi pwede kasi sinira mo yung buhok mo, sinira mo yung itsura mo. Nagsimula raw siyang magbunot ng buhok matapos ma-stress ng husto sa pag-aaral. Kapag nagbubuntot po ako, parang kapag mabigat po yung loob ko, napapagaan niya. Tas parang ang sarap-sarap sa feeling. Ayon naman sa tatay ni Grace na si Eddie, hindi na raw siya nagulat sa kakaibang ikinikilos ng kanyang anak. Pati raw kasi ang kanyang misis o ang ina ni Grace na si Lulu, minsan na rin daw naadi sa pagbubunot ng buhok. Sa tingin ko, namana niya sa side nila, sa asawa ko. Kasi pati yung hipag ko ganun din eh. Talagang yung hipag ko, malaki yung niya. Mas ginaganon-ganon niya yung buhok niya. Nagsimula naman daw ang pagbubunot ng buhok ni Nanay Lulu matapos niya makitang ginagawa ito ng kanyang kapatid hanggang naging bisyo niya na rin. Kung minsan pagka wala akong ginagawa, parang gusto kong bunutin din pagka nakikita ko silang nagbubunot, ako naman, ganon. Parang naiinggit lang. Umabot pa nga raw sa puntong tinakot siya ni Tatay Eddie. Nahihiwalayan niya ito kung hindi siya tumigil sa pagbubunot. Himala naman daw na nakontrol niya ang kanyang sarili. Yun nga lang, ang napagdiskitahan naman ni Nanay Lulu ang buhok ng kanilang panganay na si Lara. Grade 4 po. Nung nag-start po ako, nag-start na rin po kasi yung nanay ko. Dalawa po kaming nagbubunutan. Bubunutan niya po ako, bubunutan ko din po siya. Hanggang si Lara, binubunot na rin ang sariling buhok. Damay-damay na ika nga dahil naipasa rin ito ng panganay na si Lara sa sumunod sa kanyang, si Grace. Pag na kinakabahan, kung hindi ko po kinahagat yung daliri ko, yun po, binubunot ko po yung buhok ko. Parang yung kamay ko kusa nang pupunta sa ulo ko po. Tapos yun po, magbubunot na ako. Tapos hanggang sa hindi ko na namamalayan, madami-dami na pala. Pero mabuti na lang at unti-unti raw na nakokontrol na ni Lara ang kanyang sarili. Ngayon nga po, mahaba na po sila and wala na po akong spot. Kaya ang misyon ngayon ni Lara, tulungan ang kapatid niyang si Grace na makontrol din ang pagbubunot nito ng buhok. Nitong Miyerkules, nagpatingin sa espesyalista si Grace at ang kanyang ina. Sa ngayon nakita ko, hindi pa naman yung total baldness. Meron ka pa rin nakikitang buhok. So ang worry niya kanina is kung tutubo pa ba. Sa nakikita ko, tumutubo siya pero hindi na siya yung katulad nung dati na mahaba. They need to consult a psychiatrist. We prescribe medication and then psychotherapy tulad nito. Sabi niya sa akin na stress siya sa school. Ayon sa isang psychiatrist, ang mag-ina merong trichotillomania, isang mental disorder kung saan hindi mapigilan o makontrol ang paulit-ulit na pagbubunot ng buhok. Very impulsive ka, parang wala kang limitasyon. Ang trichotillomania kasi, hindi lang siya nag-iisa. Kasama siya doon sa ibang mga comorbid factors na mga condition katulad ng obsessive-compulsive disorder. May iba din na kasama doon sa anxiety at saka sa depression. Ang magandang balita, may pag-asa pa raw si Grace na magamot ito. Ang mga psychiatric disorders kasi ay merong genetic predisposition. Kapag ang isa na parent ay nagkakaroon ng sakit ng anxiety o depression, pwede kasi 25 to 50% ay magkakaroon ang kanilang mga anak. However, if both parents
chance, no? 50 to 75% ang possibility na ang mga psychiatric conditions ay pwedeng mamana. Ang trichotillomania, maaring indikasyon daw ng depression o matinding stress. At ayon sa isang international study, nasa 4% ng populasyon ng buong mundo ang naidokumentong meron nito at pwede pa raw madagdagan ang bilang. Sa malamang daw, marami ang meron ding ganitong kondisyon pero hindi lang lumalantad. Dito nga lang sa Pilipinas, wala pang datos kung ilan ang meron nito. Ang stigma kasi dito sa Pilipinas, feeling nila pag pumunta ka sa psychiatrist, sira ulo ka na. So, we should tell them na it's not really na talagang sira ulo na. It's not really yung nakikita mong nagwawala na. They have to come forward and be treated. Ang mayat-mayang pagbubunot ng buhok, syempre, masama sa ating anit. Ang buhok kasi ang nagsisilbing proteksyon ng ating ulo sa matinding init o lamig. Pwedeng magkaroon ng mga sugat sa ibabaw ng scalp. So pagka nagkaroon ng sugat or trauma yung scalp, prone din ito magkaroon ng iba-ibang klaseng infection. Primarily yung bacterial infection. So pagka nagkaroon ng bacterial infection yung scalp, nagkakaroon ng oozing, napas, may mga discharge. At pagka naghilom yung bacterial infection ng hindi maganda ang pagkakatreat, pwede rin mag-cause ng scarring. Pero maliban sa buhok sa ulo, ang ilang may trichotillomania, may iba pang parte ng katawan na pinagdidiskitahan. Katulad ng 38 anyos na si Joseph, hindi niya tunay na pangalan. Nung una, buhok niya sa ulo ang kanyang binubunot. Nung bata ko nagkakapok na. Normally sa isang side. Gaano kadalas, madalas, it's parang automatic eh. Yung kamay ko magugultan ako nandito and nagbubunot na lang. Kapag in-stop ko, hindi na ako nakakalma sa loob. May tension na kinakailangan ma-release, mabunot ko siya para mawala yung tension sa loob. Ngayon, ang hindi niya mapigilang bunutin, buhok sa kanyang kilay at pilik mata. Kapag nag-iisip ako, nag-automatic na naman siya. And then kapag nagiging aware na ako, ihihinto ko pero yung loob ko, kalooban ko, hindi na siya mapayapa. So ang gagawin ko, I'll just, pluck the eyebrow using just my hands. Tapos yun, tuloy-tuloy na siya. Kasi nakakapag-isip ako ng mas maayos, nakakalma ako. Dahil numipis na ng husto ang kilay ni Joseph, idinodrawing na lang niya ito gamit ang eyeliner. Kaya nga raw ba ang ilan, pinagtataasan siya ng kilay. Naalala ko in one of my job interviews, isa yan sa napuna. The interviewer asked me, "Are you gay?" Kasi yun nga, ba't may eyebrow ka? Mahirap yun for me. Meron ako mga episodes na talagang nadidepress ako. Gina-judge ka na bakla, sira ulo. Tapos aside dun sa mga judgment ng mga tao, meron kang personal judgment sa sarili mo kasi you know how good looking you were. Pinag-iipunan niya ngayon ang microblading o yung pagpapatato ng permanenteng kilay. Gusto ko tong mahinto talaga. Pero given a chance, kung may professional help na ma-extend sa akin, why not? Yes, definitely I want to stop this. Ang trichotillomania, sa oras na lumala, maaring humantong sa tinatawag na trichophagia o yung pagkain ng binunot na buhok. Lalo itong masama dahil ang buhok, kapag kinain, pwedeng magdulot ng impeksyon sa tiyan at bituka. Sa ibang bansa, may mga kaso na ng naoperahan para makuha ang hairball o kumpol ng buhok sa kanilang sikmura. Ang isa nga, umabot pa ng 3 kilo ang nakuhang buhok mula sa kanyang tiyan. Ang 22 anyos na si Maureen nagdusa dahil sa trichotillomania. Umabot din daw sa puntong napanot ang tuktok ng kanyang ulo. Kinakain din daw niya pati ang hair follicle o uga ng mga nabubunot niyang buhok. Gustong-gusto ko pag binubunot ko, nagdudugo. Kasi di ba pag kinakain ko siya, nasngangat-ngating ko lang siya, mas malutong pag madugo. Depression daw ang nagtulak sa kanya para gawin ito. Lumaki raw kasi siyang laging napapagalitan ng kanyang ina. Madalas din daw siya nitong pinagbubuhatan ng kamay. Kaya ang kinimkim niyang takot, inilabas niya sa mayat-maya pagbubunot ng buhok. Ang bigat sa loob, yung hindi ka makaiyak, idadaan ko sa pagbubunot, doon nare-relax talaga ako. Umabot pa raw sa puntong naglaslas siya ng pulso. At baka sakaling baka yun ang makapagpapatigil sa kanya sa pagbubunot ng buhok. Kasi may times na nagtatanong ako, bakit? Sana mamatay na lang ako para... Kasi kung patay ka na, wala ka na eh. Hindi mo na mabubunot yung buhok mo eh. Hindi ko alam talaga na sakit siya. Tapos nung nalaman ko, parang sinearch ko siya agad. Tapos talagang sabi ko, disorder pala siya. Dinala siya ng kanyang tatay sa isang psychiatrist na nagrekomendang ipasok siya sa isang mental facility. Naging emotionally unstable ako. Konting
kibot, nagwawala ako, nagbabasag ako ng gamit. Tinusugatan ko yung balat ko ng kutsilyo. Tapos tumawag ako sa psychiatrist ko, sabi ko, bakit po ganon? Wala naman po nangyayari sa akin. Ba't lalong lumalala lang po yung pagbubunot ko ng buhok? Ang ginawa po niya, kinonfine niya ako. Dinala niya ako sa psychiatry ward. Pero matapos lang ang isang araw, inuwi din siya ng kanyang ama sa pag-asang mas bubuti ang pakiramdam nito kung nasa piling ng kanyang pamilya. Mas naging strong ako emotionally. Lalo na ngayon na may nakita kong hindi ako nag-iisa. Nakahanap din si Maureen ng private group sa Facebook ng mga may kaparehong kondisyon. Ang pangalan ng grupo, ang Trichotillomania PH Support Group. Yun yung isa sa dahilan parang kung bakit, parang gusto kong makawala. Sabi ko, kailangan kong umpisahan sa sarili ko para yung mga kapwa ko may trichotillomania, magkaroon ba ng pag-asa na matatapos din, na parang hindi siya habang-habang buhay. Sa ngayon, itinuon ni Maureen ang kanyang sarili sa pag-aaral ng culinary arts. Ipinagmamalaki rin niya 3 buwan na siyang hindi nagbubunot ng buhok, kaya naman tumutubo na ito. At para maitago ang nakalbong bahagi ng kanyang ani, nilalagyan niya ito ng fiber hair powder. Hindi ko sure kung talaga bang napipigilan ko na siya o dahil lang ba ganito pa yung hair ko. Pero naniniwala naman ako sa sarili ko na napipigilan ko na siya. Sadyang may mga bagay na mahirap kontrolin, pero sa tamang payo at tulong ng mga eksperto, may mabubunot na pag-asa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.